Manood, makinig, matuto. Manood, makinig at matuto. May aral natin ang kwento ng bayan ko. Gandang araw! Isang bagong paglalakbay na naman mula sa kaba ng kwento ng bayan ko ang ating pagsasaluhan ngayon. Ako nga pala si Teacher Mylene Cuenca na maghahatid sa inyo ng mga kwentong kapupulutan ng aral. Ang babasahin ko ngayon ay isang kwento tungkol sa isang palayok ng bahaghari na ang bawat kulay ay may kakayahan. Ito ang nakita ni Lope pagkatapos ng ulan. Magagamit kaya niya ang mga kulay? Kilalanin natin si Lope at ang kanyang buhay sa isang kwentong pinamagatang Ang Palayok ng Bahaghari. Isinulat ito ni Binibining Gladiola L. Delim ng Tanawan City Division at iginuhit naman ni Ginoong Alexandro L. Maghari na taga San Pablo City, Laguna. Binigyang buhay naman ito sa anyo ng audiobook ng inyong lingkod, Mylene T. Cuenca ng Banay-Banay 1 Elementary School, Division of Batangas. Handa na ba kayong maglakbay sa kaba ng kwento ng bayan ko? Halina't makinig! Masayahing bata si Lope ngunit siya ay sakitin. Madalas hirap siyang huminga dahil sa ubo. Mapait po ang gamot! Takot din po ako sa doktor! Anak, inumin mo na ito para gumaling ka. Hindi naman po ako gumagaling, inay eh. Huwag kang mawala ng pag-asa. Gagaling ka. Sabi naman ng kanyang ama. Ngunit hindi pa rin iniinom ni Lope ang kanyang gamot. Nang lumabas ang mag-asawa sa kanyang silid, bumangon si Lope at tumungaw sa bintana. Gandang-ganda siya sa kagubatan at sa mga punong luntian. Nanonood siya sa hamog pagkatapos ng ulan nang lumitaw ang isang bahaghari. Bahaghari! Nakatingin siya sa mga kulay. Saan kaya ito nagmumula? Dumaan siya sa likod bahay upang hanapin at puntahan ang dulo ng bahaghari. Huwag ka sana agad mawawala, hiling niya. Takbo, talon, takbo, talon, takbo. Nilampasan niya ang malalaking bato. Sumabit ang kanyang buhok sa mga nakalawit na sanga. Hinawi niya ang mga baging hanggang sa ang dulo ng bahaghari ay kanyang narating. Sa di kalayuan, nakakita siya ng isang palayok. Nagbubuga ito ng 7 kulay ng bahaghari. Lumapit siya rito. Namangha siya sa mga tingkad ng mga kulay. Maya-maya, maingat niya itong hinawakan. Lumiwanag ang palayok. Nagkaroon ito ng mga mata, ilong at bibig. Ngumiti ito sa kanya. Laking gulat ni Lope nang magsalita ang palayok. Kumusta ka, kaibigan? Ano may tutulong ko sa iyo? Ngayon lang po ako nakakita ng nagsasalitang palayok. Aba, oo naman. Bihira ang katulad ko. Hinahanap mo ba ako? Sinundan ko po ang dulo ng bahaghari at nakita ko po kayo. Ang magalang niyang sabi. Mapalad ka at natagpuan mo ako. Ang bahaghari ay pag-asa pagkatapos ng ulan. Bawat kulay nito ay may kapangyarihan. Wika pa ng palayok. Ang pula ay katapangan. Ang kahel ay kasiglahan. Ang dilaw ay kasiyahan at kagamutan sa karamdaman ang luntian. Ang bughaw ay kapayapaan. Ang indigo ay katatagan. At ang lila naman ay karunungan. Napakatyaga mong bata. Bilang gantimpala, maaari mong gamitin ng 1 beses ang kapangyarihan ng kulay na iyong kailangan. Paano ko po ito gagamitin? Habang hawak mo ako, sabihin mo lamang ng 3 ulit ang kulay na kailangan mo. Sige po! Salamat po! Umuwi si Lope dala ang mahiwagang palayok. Nang makarating siya sa kanyang bahay, pumasok siya sa kanyang kwarto at inilagay ang palayok sa kabinet. Baka malaglag ito rito! Kaya inilipat niya ito sa ilalim ng kanyang kama. Baka tirahan ito ng daga! Kung kaya, binitbit niya ito habang naghahanap ng ligtas na pagtataguan.
Nakakita siya ng baul sa kusina. Dito ko muna ito ilalagay. Mamaya ko nasasabihin kay inay. Matapos itago ang palayok, nakatulog si Lope sa kanyang silid dahil sa pagod. Nang hapong iyon, bumili ng isda ang kanyang ama. Pakiluto mo ito, Celia, para lumakas si Lope. Naghanap ng palayok ang kanyang ina. Nakita niya ang nasa baul. Bakit may kakaibang palayok dito, Raul? Ngayon ko lang ito nakita. Baka iyan ang luma nating palayok. Gamitin mo na. Kinuha ni Aling Celia ang palayok para paglutuan ng isda. Naglakad siya papunta sa lababo, ngunit dahil sa pagod, napitawan niya ito. Nabasag ang palayok. Sumabog sa paligid ang 7 kulay nito na kaagad ring naglaho. Nagising si Lope sa ingay. Nagmamadali siyang pumunta sa pinagmulan nito. Ano pong nangyari? Napatingin siya sa sahig. Nanlumo siya nang makitang durog na ang kanyang mahiwagang palayok. Winalis ng kanyang ina ang nadurog na bahagi nito. Nay, nasaan na po ang mga kulay? Kailangan ko po ang mga kulay. Anak, ano bang meron sa palayok na iyan? Tanong ng kanyang ina. Mahiwaga po ang palayok. May kapangyarihan po ang mga kulay. Wika ni Lope na umiiyak. Gagaling po ako. Magagawa ko po sana ang lahat ng gusto ko. Pagkasabi, tumakbo si Lope papasok sa kanyang kwarto at nagkulong. Sinundan siya ng kanyang mga magulang. Pumasok sila sa kanyang silid. Umupo sila sa paanan ng kanyang higaan katapat ng bintana. Anak, patawarin mo kami. Hindi namin alam na ang palayok ay mahiwaga. Ngunit hindi mo kailangan ng kapangyarihan. Sabi ng kanyang ama. Kaya ka naming bantayan at alagaan. Ikaw ang aming kasiyahan. Huwag ka nang malungkot. Hindi ka namin iiwan. Wika naman ng kanyang ina. Talaga po? Oo naman anak. Kaya uminom ka na ng gamot mo at magpalakas. Dagdag pa ni Aling Celia. Patawad po, inay, itay. Mahiwaga at makapangyarihan po ang palayok. Ngunit mas mabisa po pala ang pagmamahal ninyo. Niyakap siya ng kanyang ama't ina ng napakahigpit. Gumuhit sa kanyang labi ang pag-asang siya ay gagaling kahit wala ang tulong ng palayok ng bahaghan. Gustuhan niyo ba ang ating kwento? Hanggang sa muli, paalam! Ang kaban ng mga kwento ng bayan ko ay mula sa amin ng Bureau of Learning Resources at ng mga Learning Resources Management Section ng Kagawaran ng Edukasyon. Manood, makinig, at matuto.